Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong ikalimang linggo ng pagkabuhay, alalahanin natin na ang pagkabuhay ay pag-asa. Kung naranasan natin ang kabiguan at pagkatalo, alalahanin natin, nagwagi, nanalo, nagtagumpay ang Panginoon laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, laban sa kadiliman. Pagkabuhay ay pag-asa para sa atin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno. Ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panpilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalya. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng hapag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakilat, makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ang lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumaba ang galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, mapapangasawa niya. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao.
Mananahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagi ang Diyos, at siya ang magiging Diyos nila. At papahiran niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay isinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Si Jesus ang katotohanan, nagdiwang ng huling hapunan. Si Jesus ang katotohanan, nagdiwang ng huling hapunan. Hapunan ang ating kataga. Ikalimang linggo ng pagkabuhay, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya. So, mula sa ating napakabait, muling nabuhay na Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa paglalakbay natin sa mahiwagang panahon ng pagkabuhay, pinapaalala, pinapalakas ang ating kalooban sa mga may pinagdaraanan, sa mga may lumbay sa kanilang buhay, sa pagkalito
Hindi malaman kung saan pupunta. Si Jesus, sa kanyang pagkabuhay ay tagumpay, panalo, pagwawagi, panalo, laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, laban sa kadiliman. Bigyan tayo ng inspirasyon ng salita ng Diyos. Ebanghelyo ni Juan, Gawa ng mga Apostol, Aklat ng Pahayag. May habilin si Jesus, mag-ibigan tayo. Yan ang marka ng Kristiyanong komunidad, marka karakteristiko, tanda, ang magbubukod tangi sa atin, ang pagmamahal natin sa isa't isa. Pero bago sinabi dito sa pambungad sa ating ebanghelyo, pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan. Si Judas, mabay talaga ang Diyos. Kung ako yan, ako lang, o baka iba sa atin. Kung ikaw ay tinraidor, kung ikaw ay pinagtaksilan, kung ikaw ay pinagpalit sa iba, siguro lang, di mo masisisi na bigla na lang titigil ako o matutulala ako, sasabihin, may problema ka ba? Hindi ba? Ang sakit nun eh. Alam mo. Kaya umalis si Judas at nakuha ng lakas ng loob ni Jesus. Imbis na mahaba ang kanyang mukha, sabi niya, mga anak, hindi na ako magtatagal sa piling ninyo. Nakuha na ni Jesus ang atensyon nila. Nakuha pa ni Jesus na pinakaganap na ekspresyon. Kasi huling mga tapat sa kanya, mga naiwan. Nakuha niyang sabihin sa kanila, finalmente, ang pinakamaganda, na pinakamalalim. Sinabi niya, iniibig ko kayo. Iniibig ko kayo. Di ba napakatamis niyan? Sa mga nagmamahalan, ay kung marinig na, kikiligin ka. Nakuha pa ni Jesus! Iba talaga ang ating Panginoon. At hindi lamang ito sa Kanya mula sa mga kasama niya. Iniibig ko kayo, mag-ibigan kayo. At sa pag-ibig ninyo sa isa't isa, kakalat yan. Yan ang magiging tanda. Yan ang magbukod tangi sa ating komunidad. Iba talaga. Sa ating unang pagbasa gawa ng mga apostol, si Pablo at si Bernabe, hinahanap ko yung linya eh. Pumunta sa mga hintil, sa mga laylayan, sa kasulok-sulukan, sa kaduluduluhan. Masipag si Pablo, may asistente siya, si Bernabe. At pinroklama niya ang kagandahang balita tungkol kay Jesus. Ang sinabi niya, eto, salamat nakita ko. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian
bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakakaugnay ba kayo sa katagang ito? Kanina kasi, nagmisa ako sa Ingles. We will have difficulties. We will have difficulties. Iba yung tama ng Pilipino. Maraming kapighatian. Pighati. Pighati sa katagalan lang, magkahati-hati-hati ka. Sa English, hardships, difficulties, challenges. Yan ang, at mata sa mata, bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Makakapasok tayo. At yung ating mga pinagdaraanan ngayon ay proseso yan. Ngunit hindi yan ang katapusan. Papasok tayo sa kaluwalhatian ng kaharian. At pagpasok natin, ay dugtong ko na po yung pangalawang pagbasa, aklat ng pahayag, huling, ito yung huli na aklat ng Biblia, Apokalipsis o Revelasyon. Ito yung maganda, yung tungkol na ito sa kaharian ng Diyos. At sinabi, makakapiling ng palagian ang Diyos ng pag-ibig. Kapiling mo palagian ang nagmamahal. Hindi pa ba sapat yan? At sinabi dito, maganda yung description papahirin niya ang kanilang mga luha. Kaya ika nga, may panyo. Ang Diyos. Papahirin niya. Tahan ka na. Huwag ka nang umiyak. Sige na. Ang kaharian ay hindi lang bahay. Sa English kasi, home. Sa Pilipino, tahanan. Tumahan ka na. Alam mo ba, tumatahan? Huwag ka nang umiyak. Kaya nga, tumatalab, papahiran niya. Ang luha, ang panaghoy. Sinabi pa dito, para wala nang kamatayan, wala nang pag-iyak, wala nang sakit, isa pang mabigat at malalim na katagang Pilipino, dalamhati. Kung unang pagbasa, bighati. Ito, dalamhati. Nagkahati-hati-hati na naman. Nagkadurog-durog-durog na. At iiyak ka. Dito ang Panginoon. Mabalik ako sa ating ebanghelyo. Mag-ibigan kayo at ang mga alagad nang galing sa iba't ibang pinanggalingan, hindi sila iisang grupo. Ika nga may diversidad si Jesus sa pagpili sa kanila. Magkakaibang grupo. Yung isang grupo, makabayan. Di ba may apostol na makabayan? Yung isa naman ay ahente ng mga Romano. Sa politikal na kaisipan, magkatunggali sila. At iba pang mga pagkakaiba nila. At sinabi ni Jesus sa kanila, iniibig ko kayo. Magmahalan kayo. Hindi na ako tatagal. Mawawala na ako. Mamamatay na ako. Yan po
Sige na po, tutula na po tayo. Hapunan. Sala ay iwanan, iwas kasalanan, birtud sa lipunan, ugali ay tingnan, langit ay tahanan na walang hangganan, na halamanan, gandang kapakanan. Kristo'y kayamanan, sa sinapupunan, siya'y katotohanan, siya'y ating daanan, tinik sa ulunan, pako sa paanan, ganoon, noonan, ang misa'y hapunan. Hapunan, espelengin ng hapunan. H. Galing yung mga ating kabataan, mga bata. H. Hapag kasama si Kristo. Pakiulit. Hapag kasama si Kristo. A. Alak at tinapay sa misa. Alak at tinapay sa misa. B. Pagsasalo ni Jesus. U. Umibig sa isa't isa. N. Nagbigay ng bagong utos. A. Alay ng katawan at dugo. N. Nagdiwang kasama ang mga apostol. Sa tulong ni Maria, tayo po'y nagro-rosaryo at nag-aalay ng bulaklak sa buwan ng Mayo at ni San Jose. Nawa po ang ating pighati, dalamhati. Ang ating sarili ay ibuo, gawing integral, gawing masaya ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, itulot mong malapit kaming lagi sa iyong mapagmahal na puso upang maging tapat kaming saksi ng iyong pag-ibig na siyang pagkakakilanlan namin bilang mga anak mo. Taos-puso tayong dumalangin. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin mo ang mga namumuno sa aming simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan mo, Ama, ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng giyera, pagkakabahagi at pagkamuhi. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Pag-ibig nawa ni Jesus ang pumukaw sa bawat magkasintahan na naghahanda para sa kanilang kasal.
Sa parehong pag-ibig nawa sila masumpong ng lakas bilang mag-asawa, manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig mo, O Diyos, sa mundo, mga Kristiyanong pamilya, pare, mga religyoso at religyosa, mga binata at dalaga at mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang maging tanggulan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin mo nawa ang mga kapatid naming yumao na umasa at nananalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panibaguhin mo ang aming puso at kalooban upang matularan namin lagi ang pag-ibig ni Kristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkalo mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan, ang siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa namang hel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan niyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala ng mga pangako sa binyag na kailibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos.